Magandang gabi sa inyo, kabayan. Kamakailan lang nabasa ko naman na yung isa sa ating mga matunog na isyu ngayon ay yung shabu. Okay? So, maiging harapin natin ang isyong ito harap-harapan. Talaga bang nakakasira yung bato? O hindi? Ngayon, madalas na kino-quote ang media yung isang study na yun daw mga taong gumamit ng bato based on MRI, mas maliit yung ugat. Sabi naman isang doktor na nagkandak rin ng study na hindi mo makukonclude na yung bato nakakaliit ng utak sapagkat at that point yung eksperimento na yon na nagkaroon ng MRI, isang beses lang kinuha. Ibig sabihin, it is possible na during an earlier time na hindi pa gumagamit ng bato yung mga taong yun, maliit na dati yung mga utak nila. Kumbaga na-dehydrate na dati yung mga utak nila. And in fact, a difference of 11% in brain size is within the norm. So therefore, yung basis na pagsabi na lilit yung utak mo dahil sa bato, based on that single experiment, is not conclusive. Pangalawa, sinabi nila na nakakabobo daw yung bato. Ewan ko. For all you know, yung mga doktor na gumagamot sa inyo dyan sa hospital, gumagamit ng bato. Yung lawyer na nagdidepensa sa inyo, na gumagawa ng mga agreement na kung ano-ano, gumagamit rin ng bato. Naging bobo ba sila? Abogado na nga yun eh. So paano masabi naging bobo yun? Doktor na nga yun, masasabi mo bang bobo siya? Ibig sabihin, it doesn't mean na sapagkat gumamit ng bato, ay nakakabobo. Maliho yun. In fact, yung study na ginamit naman ng media is supposedly daw, mababa daw yung cognitive ability ng mga taong gumamit ng bato. Ang hindi nila pinoint out na magkaiba yung education experience, education level ng mga taong gumamit ng bato as compared doon sa control group. Ang tama hong eksperimento is i-compare mo ngayon yung tao na magkapareho ng edukasyon na gumagamit ng bato at hindi gumagamit ng bato. Therefore, a lawyer who uses meth versus a lawyer who hasn't used meth. A physician who has used meth versus a physician who hasn't used meth. Ngayon, maintindihan nyo based on that kung talaga nga bang nagiging bobo sila. In fact, yung iba, dahil sa paggamit nila ng bato, lalong lumawak yung pag-iisip. Lalong tumindi yung memory. So, hindi mo outright masasabi na talagang nakakasira ng utak. In fact, matutusin mo, ang gamit ko ng methamphetamine chloride is as a treatment against ADHD. Ano yung ADHD? Ano nga ba yan? Anong klaseng effect yun? Attention deficit disorder or attention deficit hyperactive disorder. So in fact, meron siyang therapeutic use. Yung mga taong gumagamit doon, lalong nakaka-focus. Okay? So, ano nga ang punot ugat nito? Ang punot ugat kasi nito, merong mga elitista dyan na asar sa mga mahihirap. Pero hindi nila outright masasabi na asar sila sa mahihirap. Kaya ang binabanatan nila, yung droga na ginagamit ng mga mahihirap, tulad ng bato. Kasi mahihirap, hindi makapag-afford ng cocaine. Don't you think yung mga elite na yan, hindi gumagamit ng cocaine? Oh, di ba? Pag-isipan ho natin yun. Kasi kung outright na bibili kagad tayo sa kwento ng media na hindi nag-iisip, nawawala ho yung ating ability na maging makatao. Just because sinabi ng media does not make it automatically correct. So ngayon, pagdating ngayon sa issue ng anti-drug war na yan, marami kasing vested interest dyan eh. Number one, dahil hindi alam ng mga tao yung katotohanan, madaling sakyan ngayon ng mga politiko at saka ng media na takutin yung mga tao.